Hi, so for this vlog, I'm gonna tell you a little bit of story about myself. What's my first job, second job, third job. Habang winawalk ko to, for those who didn't know, this is Tiger. This is a Great Dane. Ito yung aso ko. Iwawalk natin siya dito sa trail. Tsaka dun sa baba, pupuntahan natin yung dalawang bridge sa napatay na pulis dito. Yun, actually death anniversary nila kahapon. Yun, pupuntahan. Lagi naman ako pupunta dito sa trail na to. Pero yun, puntahan natin, i-walk natin to. Then yun, kwentuhan lang. It might not be interesting to you, but for somebody it might be. Alright, I'll see you. Yun no, patapos ng winter, nagme-melt na lahat ng mga ice, mga snow. Actually ang temperature ngayon is mainit siya, 13 degrees Celsius lang siya. So it's a nice day to go walking, you know. Pasensya na kung nagtataglish ako kasi may mga, actually last time I did a vlog na tungkol dito, paano ako napunta dito, mga ganun. Pero full English yung intindihan nila or what. Ginawa ko kasi pinost ko yung fishing vlog, may 5 Canadian na nag-follow sa page. And I was like, oh shoot, hindi mag-i-English na ako nito, sabi ko. Ayun, nung nag-vlog ako, whole day yun, diretso English yung gamit ko, hindi ako nag-Tagalog. So after watching, sabi ko, parang mas may express ko yung sarili ko pagka-Taglish. Sabi ko, bahala na sila kung may intindihan nila or what. Ayan no, itong trail na to is just beside Anthony Henday. Mag-park lang kayo doon sa Cameron Heights. Nakikita nyo itong trail na to. It's a nice trail. Tapos doon yung bridge, pero ito yung pababa. Maglolongkat ka pa ganun doon sa bridge. Ayun, siguro may magsasabi, wag mong paunahin yung aso mo kasi dapat ikaw yung lagi yung leader. Ang problema kasi dito sa aso, sobrang tangkad. Yung paa niya sobrang haba, so pag mauna ako, ilang hakbang lang niya, malalagpasan niya agad ako. So ganun, hinayaan ko na lang siya. Mamaya ipapakita ko kung gano'n siya katangkad. Mas malayo, mas matangkad siya kaysa sa akin. Dito no, hindi pa siya nagme-melt, sobrang icy niyan. Hindi kasi siya mano ng init kasi itong mga kahoy. Pero buti na lang, I got my clothes on. Mamaya pagbalik natin, dito tayo dadaan sa may trail. Kung nakita nyo lahat ng mga yan, solar panels, lahat ng mga yan, hanggang dun siya. Yan o, malapit na tayo sa may bridge. Yung gusto ko dito sa trail na to is wala masyadong tao. Tignan mo, kaming dalawa lang dito. Ayoko kasi pag may mga maraming tao na trail tapos maraming aso, nagiging aggressive si Tiger. I mean aggressive niya, gusto niyang makilaro, hindi yung aggressive na gusto niyang makipag-away. Ganun siya lagi pag may ibang aso. Alright now, so dito na tayo sa may bridge. Ito yung nila kung gusto nyong i-post. Ayan. So si Travis Jordan tsaka si Brett Ryan is nung way back 2023 March 16, 2023 is may family dispute na tawag. Ito yung story na alam ko kasi wala na dun sa Google. May family dispute silang pinuntahan isang bahay. So nung pagpunta nila dun sa bahay, mag-asawa yung nag-aaway, no? So itong lalaki na to, binaril niya yung asawa niya. Nung dumating tong dalawang pulis, pinatay niya rin yung dalawang pulis. Pagkatapos niya mapatay yung dalawang pulis, tsaka niya pinatay yung sarili niya. So ang para owner naman sa kanila, ang ginawa ng City of Edmonton o Alberta, pinangalan sa kanila itong dalawang bridge. Ganon nila i-honor na yung mga police officers nila dito. Kami kasalubong ko yung police, sabi niya, it's a nice weather, I love your dog. So yun, ganun yung nangyari dito sa dalawang police. Kaya in-honor nila pangalan itong dalawang bridge. Yung isa kay Travis Jordan, yung isa nakalimutan ko na, Ryan and Jordan. Ito river yan, River of Babylon. Hindi, Fort Saskatchewan River yan. Frozen lang ngayon. Pa kasi, pa winter, pa summer na, pa spring na. Kaya nagme-melt na siya unti-unti. Ipapakita ko kung gaano katangkad si Tiger.
Is it? Sige, up. Ganito siya katangkad. Mas matangkad pa yan. Ayan. One more time, one more time. Wait. Your leg. Come here. Up. Oh, di ba? Yuck. Full of drool. Ayun, pabalik na kami. Lumagpas lang kami saglit dun sa may bridge. So, paano ako nakapunta dito sa Canada? I'm just one of those lucky bitch that got sponsored here. Sponsored ako ng dad ko, which is I'm so thankful. I know you're watching this. Thank you so much, Dad. And yun, 2020 nung pumunta kami dito. Ang first job ko is dun sa pinagtatrabahoan ng father ko, no? Nagtatrabaho siya as healthcare aide. Dun siya sa mga retirement homes ng mga matatanda, which is yun ang marami dito sa America, no? North America. Nasa Canada ako, pero pati sa America, Canada, mga retirement homes. Doon ako nagtrabaho. Ang first job ko doon is housekeeping, no? And then after a week, hinara ko ng manager ng kitchen, si Sir Audi. Isa siyang Pinoy. So nag-serve ako doon sa kitchen kasi yung retirement home na yun, may kitchen sila. Nag-serve ako doon. Then after a month, hinara din ako ni Sir Audi na maging line cook. So actually 3 jobs yung ginagawa ko doon at the same time. Nag-housekeeping ako sa umaga, and then pag dinner time, doon ako nagsiserve, or minsan doon ako sa line cook. Ayun, yun yung job ko doon. Then after a few months, kasi marami kaming ka-work na, you know, healthcare aides, sabi ko, mas malaki yung kita ng healthcare aid. So ganito, nung sa housekeeping ako noon, $16 an hour. Nung nag-server ako, $15 an hour. Nung nag-line cook ako, $17 an hour. So yun, tatlo yung ginagawa ko na job noon. Tapos sabi ko, yung mga healthcare aid noon is kumikita sila kasi ng 19. Para maging healthcare aid ka, need to go to school. Kaya yun, nag-enroll ako. Nag-schooling ako ng 8 months with the training. Tapos nung after ko mag-school ng 8 months, I think 1 month na nag-work ako as parang OJT doon sa my hospital. Doon ko na ano yung mga namamatay na patient. Ganun. Katapos ko ng OJT, hinire ako ng Chartwell na naman. Doon dati pa rin. Doon ako nag-healthcare aid. So nung nag-healthcare aid ako doon, ginive up ko na yung tatlong job ko na housekeeping, server, and then line cook. So nag-focus ako sa healthcare aid. Sabi ko kulang pa yung oras ko as healthcare aid. So ang ginawa ko, kilala ko naman yung manager nun, manager ng maintenance manager. So habang nag-healthcare aid ako, pagkatapos ko ng shift ko ng umaga, nag-work ako as maintenance ng building. Lalo pagpunta kayo dito sa Canada, bawal tatamad-tamad. Kailangang masipag ka. Kasi kung hindi ka masipag, paano ka makakabili ng babayaran yung bills mo, no? So yun, $19 an hour. Sabi ko, shoot, kulang pa. Dito na ako sa may bridge ulit. Shoot, kulang pa yung kinikita ko, sabi ko. So 2020 to 2022, doon ako nag-work sa Chartwell. Middle of 2022, like June yata or May. Last, wait lang, nasobrahan ko yung damit ko. Akala ko masyado malamig, ang init tuloy. Ayun, May, sabi ko shoot, kulang pa rin yung pera kasi meron akong hinuhulugan nun na sasakyan, yung red na sporty. Kulang pa yung pera ko, sabi ko. Then that time, nag-quit ako sa Chartwell. Still working. Nag-quit ako sa Chartwell. Nag-apply ako as driver ng Amazon. Punta ako dun sa Amazon. Same thing, 19 yung bigay nila sa akin. Akala ko mas maraming oras dun. In fact, same lang yung bayad. Kasi dito, kung mas marami kang oras, mas marami yung pera mo. So by that time, 2 weeks ko na dun sa Amazon, bigla akong nag-quit. Kasi may kakilala ako na nagtatrabaho sa construction, water and sewer, underground construction siya. Ayun, nag-quit ako instantly dun sa Amazon. Thank you, Junel. Oh, sorry about that. Nag-quit ako. Si Junel yung
nagpasok sa akin doon, no, sa construction. So ang bigay nila sa akin doon is 2150, which is wow, it's a good money, sabi ko. 2150, tapos ang dami nilang oras, ang dami nilang overtime, pero yung trabaho, it's heavy labor, which is okay naman sa akin. Ang importante sa akin yung pera, hindi naman ako tamad. So 2022 din, ng June ako pumasok doon sa Whistle. Then yun, 2150, after a month tinaasan ng 23. Look at that, tinaasan ng 23. May nagja-jogging na naman. Come here, Chigger. Tinaasan ng 23, then next year naging 25. 2023, I think I'm 2650. Tapos biglang nag 2750. Umalis yata ako doon is 2024 doon sa Whistle. No, I mean 2025 ng winter pa. Early months ng 2025. Kasi nag-try ako ng landscaping company. Nag-open kami ng business like loan care. And nung umalis ako ng Whistle, I think I'm making around, pag i-plus mo yung mga hourly bonuses, kasi may mga bonus doon sa Whistle, I think $29, which is very high. For me, ewan ko sa iba dyan, that's good money for me, ah. Pero nag-try ako, nagsugal kami ng kaibigan ko na tayo ng loan care and snow removal services, no? That was last year. So yun, summer, ay making enough? No. Gusto ko maging honest dito sa vlog, no? I am not. Last year was my mid-crisis, no? I was like struggling financially. At least naman, nakasurvive pa rin. At least meron yung mga family na tumutulog, no? Like my dad, thank you, my mom. Isang bahay lang kami, no? That was last year. Tapos what I thought is babawi kami ngayong snow removal, which is dire-diretso yung snow nung November, December. So we have to hire some people na tutulong sa amin sa paglinis ng snow. So same thing lang din. Like money wise is it will pay some of your bills but not all, you know. Yun. So ang bala ko ngayon is I don't know, I'm not quite sure yet. Babalik ako dun. Sure na ako na babalik ako dun sa construction, underground construction, no, for this year. Nung umalis pala ako ng Whistle Noise, assistant pipe player ako. It's good money. Pero babalik ako as a pipe player, which is sugal na naman. Joke lang. Hindi, meron naman yung mga kasama ko na mag-guide sa akin. Kasi, you know, isang taon na kong nawala. May mga bagay akong nakalimutan. I'm gonna show you Tigger too. May mga bagay akong nakalimutan, syempre, you know. Pero I'll grab it. Sabi naman kasi nila na dumiretso ka na lang na mag-pipe player. Di bali meron kami. Sabi nila, you will be fine. Sabi nila. So, yun, I'll grab it. Yun ang mangyayari ngayong year. Tuloy ko na lang yung vlog pag andun na kami dun sa may trail kasi against the light, eh. Nagre-route lang kami saglit kasi may dumadaan dun na may asong maliit. Eh, napakalaki na ito. Alam mo naman, sa sinabi ko kanina na pag-sponsor sa amin dito, it wasn't easy. It took a lot of time kasi, you know, may mga problema dito, mga ganyan. And mahirap din, marami kaming pinases. We had to go to the court, which is, I'm not gonna dig deeper into that now. Yun lang, lahat ng mga pupunta dito is struggle lahat. Di porke, mas lalo na yung mga pumunta dito as working visas, dumaan din sila sa butas ng Karayom, no? So salute sa lahat ng mga pumunta dito as working visa, na nagka-PR, na nagka-citizen. Yeah, good. Salute to you guys. Dito tayo. So ito yung trail na pataas. Dito tayo dadaan ngayon. So yun yung nangyari sa amin last year. Hindi naman lahat ng business mahirap talaga sa umpisa. Pero what I learned is kung mag-start ka ng business mo, kailangan marami kang ipon for your bills in case na it's not making enough money yet. For me, is a year of expenses. For me, para relax ka lang. Merong mga nagbigay sa amin ng subcontracts last year, but then late sila lagi magbayad, which is ganun talaga ng business, no? Late sila lagi magbayad.
Lalo na pag contractor ka, no? Nagko-contract kami ng lawn care, nagkakat ng grass. And then for the winter time, nagko-contract kami ng snow removals. We had quite a few customers yung sarili namin, but then it's not enough. Which is, you know, ganun talaga lahat ng business, no? Try mo, and then you learn. And then next time, try it again. So, how is Canada? It's a Canadian dream. Nung elementary ko pa, dream talaga na makapunta dito. But, you know, it takes time to. Ilang, come here. Maganda dito pagka maganda yung company na pinagtatrabahuan mo. Huwag ka maghahanap ng trabaho or try mo maghanap ng higher pay na job. Tapos yung may mga yung job na napopromote ka, no, that you don't need schooling pero napopromote ka, like itong underground construction na to, kahit hindi ka mag-schooling, po-promote ka, you can be a foreman. Mga kilala kong pipe layer, they're making $38 an hour, $43 an hour, sometimes more, depends on your experience. Pero ako, napagbabalik ako, bigyan nila ako ng 30 plus. Yun, grab ko yun. Of course, sino bang may ayaw nun, no? Kasi 15 naman yung $15 an hour yung minimum wage dito. Ayun, no? So nung punta ako ng construction, kasi ang work mostly dito sa construction is seasonal siya. Sa summer mag-work kayo, sa winter sometimes may winter work. Mostly pag winter work is wala kayong work, malilay off kayo. Pero pag lay off kayo, may nare-receive kayong employment insurance, EI, which means may nare-receive kayong sa amin, no? Nare-receive ko noon pagka winter is 1,200 every 2 weeks yun. So monthly is 2,400, which is really good na. Kasi pag minimum wage ka as $15 yung rate mo is ano 900 to 1,000 yung monthly mo. Eh yun, naka-EI ka lang, wala kang ginagawa, wala kang trabaho, nagre-receive ka ng money. Yun yung kagandaan dito sa construction, no? Kaya nung first year ko dito sa construction, winter time, pumunta agad kami ng Mexico. Yun ang maganda, yung foreman ko nga laging pupunta ng US, laging nagja-Japan. Shout out to you, Manong Edison. Yeah, because they're making good money. Yung mga average ko yata nung healthcare aid ako noon is 30 plus ang annual na salary ko. Pero nung pagpunta ko dito sa construction, punta ako ng 60 plus 70. Kaibigan ko na pipe layer, nagha-100 plus na sila. So yun lang muna, no? Not gonna tell you more and more. Huwag ko na masyado i-detail, no? Yung mga ano dito. Sobrang maganda dito sa Canada, no? It's a dream. So ang hirap makapunta dito. Kahit nga yung mga visitors visa na may family sila dito is mahirap pa rin makapag-stay dito sa Canada. Hindi naman kasi ganun kadali, lalo na ngayon dami na nilang pinapauwi. Ang dami nang hindi nare-renew yung mga working permit nila, so kailangan nila umuwi ng Pinas. Naghigpit na sila ngayon. It's not easy. Tungkol naman sa not gonna tell you more and more wage, no? Mas advantage ang lalaki dito kasi yung mga mahirap na trabaho kaya ng lalaki, yun yung malalaki yung sahod. Pero yung sa mga babae naman, you need to go to school sometimes, no? Pero may mga iba naman dyan na like manufacturers, hindi mo kailangan mag-school pero makakaano sila ng 25, 27 an hour. Mas advantage yung lalaki dito sa Canada. Paakyat na naman ng bundok. Akala ko malamig masyado. Very steep yan. Ito na lang tayo sa side. Tigger, go this side. Slowly. Very steep siya. Oh shoot, too big. No, I can't. Tigger, sorry. We have to go here on this side. Yeah. Mababasa yung sapatos ko. Mas mataas na naman. Okay, pull me up. Pull me up. Go, go, go. Go. Akala ko ba malakas ka? Ayun, may mga pupunta rin pala dito as student visas, which is most of them nag-struggle financially unless na nag-student sila dito tapos meron silang family dito, so libre yung pagkain nila, libre yung bills nila, yung mga student visas. Pero pag pumunta ka dito na student visa na mag-isa mo lang, it's gonna be hard financially unless
millionaire ka dun sa Pilipinas para mag-send sila ng pera mo dito, like allowance, expenses. Yun, maraming nag-struggle dito sa Canada. But you know, kung once na you're settled here, you're good. And then nakakuha ka ng high-paying job, you're good. Kung mga iba dyan, maybe yung mga information na sinabi ko, kung may mali, yeah, you can correct me anytime. Pero sa pananaw ko yun na, sa akin, yung mga nakita ko dito sa Canada. Nakabalik na tayo dito. Punta na kami dun sa sasakyan, no? Yung vlog ko is all about ano dito, like all around yung vlog ko. Di ako magbablog ng dami kasing vloggers dito sa Canada na vlogs natin coming this summer. So I'll try to post a lot, no, para consistent yung post natin. So ang vlog natin for this summer is all about work. Hindi naman ito yung channel na, for example, focus on camping ka lang. Kung focus ka sa work ka lang. Kung focus ka sa, you know, travel ka lang. Itong page na to is for a lot, like yung the way I live my life siguro. Lahat na. So this summer probably about work, ang nangyayari sa work, and about camping too. And then let's see about we'll try hunting. Kasi nag-apply ako ng ng firearm license. Pupunta ako dun sa class. Naipasa ko naman yung written exam tsaka yung practical exam. I'm just waiting na email nila yung firearm license ko para makabili ka ng rifle for hunting, for target shooting. Para kasi kung focus ka lang sa isa, siguro hindi ba nakaka-bore minsan pag ganun. So lahat kung ano yung nangyayari sa buhay ko, move ng ibang vlog, no? And then yun, about naman sa camping, we'll try dito sa Canada. Maganda kasi dito pag naka-off-road ka, no, naka-lifted yung truck mo, pupunta ka dun sa mga public campsites like Crown Land. Crown Land is yung public lands. Tataas ka doon sa bundok, tapos andun ka sa bundok, makikita mo yung mga view. Pero kailangan mo ng truck. Siguro try natin yung truck na ginagamit natin, palitan natin yung gulong ng mas malaki, i-lift konti, tapos palitan ng shocks na Fox para mas maganda yung ride. Sa susunod na vlog na yung mga yun. Pero ganun yung mangyayari ngayong taon, no? Yeah, it's all about life. Alright.